Matapos lumipat sa kabila, etong si Senator Cheese ay eto na, may bago na namang issue sa kanya. Dahil kasi yung dating mga bagman ni Zaldico ay kumanta na at ikinanta at idinawit etong si Senator Cheese. Ngayon, malaking issue na naman to sa kanya na binabato sa kanya at sa kanyang pamilya. Ano kaya magiging reaction dito ni Hart dito sa issue na ibinabato kay Senator Cheese na di umano nakatanggap na daw siya ng 4 na maleta galing sa mga bagman ni Zaldico. So eto, panoodin natin ngayon yung latest news na kung saan etong si Senator Cheese ay mukhang namomroblema yata ngayon dahil dito sa issue na to na binabato sa kanya. So ito, i-play natin yung video at kayo nang humusga kung paniniwalaan ba ninyo ito o hindi. No? Eto na, sabay-sabay natin panoodin. Pinawit ng mga umanay bagman ni Zaldico si Senator Cheese Escudero sa flood control scam. Isa raw ang senador sa mga pinadalhan nila ng mali-maletang pera. Live mula sa Mandaluyong, nangungun sa balita si Mon Valdez. Mon, dati pang may expose ang mga nagpakilalang bagman, pero bakit nilang lumutang ang pangalan ni Senator Escudero? Well, Jiggy, sa maikling panayam natin kay Attorney Levito Baligod, abogado ng 18 ex-Marines o nagpakilalang bagman umano ni dating Congressman Zaldico, sinabi niya na nasa joint affidavit naman daw ng kanyang mga kliyente ang pangalan ni Senator Cheese Escudero na nakatiran nga raw nila ng maletang pera ang naturang senador. Pero maaalala kasi sa mga nakaraang Senate Blue Ribbon Committee hearing, hindi naman nababanggit ang pangalan ni Escudero. Pero kanina, iginiit nila ngayon na nag-deliver nga sila ng 4 na maleta sa bahay ni Escudero sa New Manila. Meron nga rin sila mga ebidensya na mga pictures na magpapatunay daw dito. Narito ang pahayag ng isa sa mga umano'y bagman. 4 na maleta. Isipin nyo guys, kung bawat maleta naglalaman ng 40 million. So 4, 80 plus 80, 160. Paldo. Etong si Senator Cheese. No, hanggang ngayon hindi niya kayang ubusin yun, 160. Yeah, depende na lang kung milyones ang gagastusin niya, no? Pwede ding maubos din. Pero malabo guys kasi 160 million, napakalaki na nun. At hindi lang yun, baka may iba-iba pa siyang natatanggap. No, kung totoo, etong sinasabi ng mga dating bagmen ni Zaldico na pati itong si Senator Cheese dawit talaga at nakatanggap nga, no? Ano kaya reaction dito ng kanyang asawang si Hart? Malaking kahihiyan to. Mamaya, syempre, puputok to at kakagat to. Lalo na sa mga kakilala nila at mga kamag-anak o mga kaibigan. Sasabihin, yung pagang asawa mo, di ba? Nakatanggap pa yan. Baka pwede, mamalato naman kami sa inyo. Yun. Ewan natin guys kung totoo itong sinasabi ng mga bagman kasi nasa affidavit nila yan na kasama etong si Senator Cheese sa kanilang nabigyan ng maleta. Pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Cheese Escudero sa number 159 Street Corner, Hernade, New Manila. Naghatid kami ng 4 na malita na may iba-ibang sukat. Alam mo, Jiggy, bukod kay Escudero, idinawit din ng bagmen si COMELEC Chairman George Garcia. Isa-isa rin nilang ipinakita ang mga larawan ng sinasabi nilang mga pruweba ng kanilang delivery mula sa pagsakay sa mga helicopter at van na pagmamay-ari nito. Nabanggit din ang pangalan ni na dating Congressman Stella Kimbo at kasalukuyang Congressman Edwin Guardiola. Pati pala dito si si George Garcia ng COMELEC, nabigyan din. Paldo talaga sila, no? Kasi kung totoo man yan, malaki na talaga ang sakit ng ating bansa, no? Malala na. Lalo na pagdating sa pagnanakaw sa mga kaban ng bayan. Ang lakas talaga ng loob talaga ng mga to, no? Na magnakaw. Isipin nyo, ang daming kababayan natin na kailangan ng tulong, tapos sila binubugsa lang nila, no? Kawawa yung ating mga kababayan. Kaya yung iba talaga gustong-gusto nang mapalitan ng ating government ngayon. Dahil nga dito sa issue na to, nagkakagulo sa Senado, pati sa flood control, hindi pa nila masolve
o hindi nila mapakulong yung talagang dapat na may sala, di ba? Nabanggit ulit si dating House Speaker Martin Romualdez at Senador Erwin Tulfo, bagay na nauna nang itinanggi ng mga naturang mambabatas. Isinama rin nila ang dalawang media personalities na nakatanggap daw ng pera mula kay Zaldico. Jiggy. At Mon, kanina ay nagkatensyon sa venue sa Mandaluyong. Ano naging problema? Kayo, Jiggy, nagkagirian actually, no, yung ilang mga cameramen at ilang vloggers habang nasa labas ng venue kanina sa may gate. Ayaw kasing papasukin ang mga dadalo sa presscon bago ito magsimula sana, eksakto alas 10 ng umaga. Nagkagulo din pala dito, no? Alam ko dumating dito si Senator Amy. Hindi din nakapasok. Kaya umalis na lang. So ito yung kaguluhan, no? Diyan pati mga vlogger hindi din makapasok, no? Mukhang ayaw nila papasukin. Ewan natin kung bakit ayaw. Si Senator Amy Marcos, alam mo ba, hindi rin nakapasok kaya umalis na lang siya. Ganyan din ang nangyari kay dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Yan ay kahit imbitado nga siya para maging testigo sana sa gagawin na hearing. Ba, gagawin din pala testigo to si Singson. Ano kayang mga sasabihin nito ni Singson, no? Ano kayang alam nito ni Singson? Mamaya, saging pusa lang siya dyan. Sabihin pa ng mga tao, bakit nakikisari siya dyan, di ba? Ewan natin, baka may alam to si Singson na mas matindi pa o matinding pasabog, no? Bagay natin, di ba? Post pa nga sa kanilang Facebook page ang admin ng Events Place at sinabing hindi na raw matutuloy ang tinawag nilang pagtitipon ng Blue Ribbon Committee ngayong araw na kalaunay binura din yung naturang post. Balikan natin yung maikling naging tensyon kanina dito sa lugar at mga pahayag ni na Senator Amy Marcos at dating Governor Chavit Singson. Ayos pa nga yung venue. Tutuloy. Kaya inaayos pa. Pag-usap pa tayo sa may-ari ng venue. Init kasi dito eh. Nagkakagulo sila doon. Bahala kayo dyan. Basta kami dito sa bahay, nanonood lang ng balita. Ewan natin bakit nagkakaganito talaga yung ating government, no? Kailangan talaga maayos at masolusyonan to ng ating mga kababayan at ng ating mga namumuno. Dapat maayos itong gulo na to, lalo na dyan sa Senado. Tapos itong flood control, dapat mapanagot yung dapat mapanagot, no? So comment kayo guys sa video natin kung ano masasabi nyo dito sa ating bagong balita na etong si Cheese ay nakatanggap ng maleta. Naniniwala ba kayo dyan? Comment down below sa video natin. At huwag nyo din kalimutan mag-subscribe nang lagi kayo updated, no, sa mga susunod pa nating mga video.